Itong si Brother Joseph Sangrillo sa tunay na pangalan, kasi po yung ating pong cyber na inihain po. Nandiyan na po sa court. Kailangan managot yan sa batas. Opo sir, pupunta kami dyan sa lugar niya kung saan siya pinanganak at mag-rally kami, mag-motorcade kami sa bayan, ipaalam namin yung mukha niya na isang balahura. Itong si Brother Joseph Sangrillo sa tunay na pangalan, kasi po yung ating pong cyber na inihain po. Nandiyan na po sa korte. At lahat po ng mga dapat isampa ay nandiyan na po mga kalingap. Next po natin gagawin po sa programa natin, kami po rito sa DAET with the team of VSM team, T-Boys team, and Kuya Brock's team, Royal of Manalag team, ay magkaroon po ng motorcade dito po sa DAET. At tuloy doon kina Brother Jose, mismo sa bahay niya ay magrarally kami. At dapat siyang magsalita sa harap namin with the permission of Barangay Captain. May permit po yan mga kalingap, ha? May permit yung aming motorcade. Iikot sa DAET, iwaning tarpaulin, mukha ni Brother Jose at mukha ni Jewel Salcido. Mga balahurang reactor against sa kalingap. Binababoy tayo at pinapahamak, nilalait ang buong persa ng Team Kalingap. Mayroong motorcade. May mga tarpaulin po kaming gagawin diyan, mukha nila. At ang nakasulat dyan, mga balahurang tao laban sa programa ng Team Kalingap. Patungo doon sa bahay ni Brother Jose. Magrarally tayo. May kasama tayo mga matatanda ng mga beneficiaries. Sabihin sa harap na tunay po ang pagtulong ng Team Kalingap. Hindi scammer. Ha? May mga scholarship tayong ginagawa po. Kasama sila para magpahayag kay Brother Jose. Dapat siyang magsalita. Basta lang tayo ganunin ng mga taong ito. Kailangan managot yan sa batas. Opo sir, pupunta kami dyan sa lugar niya kung saan siya pinanganak. At mag-rally kami, mag-motorcade kami sa bayan, ipaalam namin yung mukha niya na isang balahura. Kamusta mga kalingap, mga kadonis? Kakatapos ko lang kanina na mapanood ang live ni Kuya Bal. At talaga namang napakabait ni Kuya Bal para bigyan pa ng pagkakataon na makipag-usap itong si Brother Jose bago pa maipasa ang reklamo na isasampa sa kanilang tatlong itlog. Kasama ng kanyang kaibigan na si Jose Salcedo at si Payatas Boy, kung di tayo nagkakamali. Ngayon, napapaisip lang ako, sayang talaga. Kung hindi lang naging matigas itong si Brother Jose, at kung hindi lang siya medyo lumaki ang ulo bago umalis sa Kalingap. Bakit ko nasabi? Lumaki ang ulo kasi nakikinig doon sa mga sinasabi ng iba na ikaw ay kaya mo nang magsarili, Brother Jose. Susuportahan ka namin. Kami bahala, umalis ka na sa Kalingap. Hindi mo sila kailangan, lagi kang dinidiktahan. So sabi ko na nga ng totoo, pagkatapos ikaw pa yung masama. So parang na-realize niya na, sikat na ako. Marami na akong followers. Kayang-kaya ko nang humiwalay sa Kalingap. So, ganun nga ang ginawa niya. Na kahit sana, yung hindi pagkakaintindihan na kung ano man yung pinuputok ng butsi niya, ay madali namang maaayos. Kung hindi pumasok dito, yung tinatawag po nating personal na interest. Yes. Personal na interest. Kasi kung wala ka naman talagang personal na interest, kung ano man ang meron sa'yo, meron kang kababaang loob na mas importante sa'yo na maayos yung relasyon mo sa Kalingap, na hindi na umabot sa ganito pa. At fast forward, ito na tayo ngayon. Tatanggap ka ngayon ng regalo mo, ng reklamo sa Cybercrime Division ng DAET. At ikaw pa talaga ang tumawag sa Cybercrime para i-present ang iyong mga video na di umano'y paninira sa iyo ni Kuya Bal at ng Kalingap. Wherein hindi mo alam na ito ay iimbestigahan nga ng Cybercrime at
aalamin nila yung pinakapunot dulo. Kapag sinabing pinakapunot dulo, aalamin nila yung istorya. Ako, sa totoo lang, naaawa ako sa'yo, naiinitan ako. Alam mo ba, nandun ako sa live kanina ni Kuya Bal, init na init ako. No, nagiinit ako kahit hinubaran nila ako doon na dapat sana lamigin ako. Inalisan ako ng tibak, no, ng brief, ng jacket doon. Nagiinit pa rin yung aking kalooban dahil sa'yo. Dapat sana hindi umabot sa ganyan. Alam mo naman sa sarili mo, no, gumising-gising ka na hindi lahat ng kung ano man ang hinanakit mo sa kalingap, maging sa pamilya mo mismo na matubang, ay pwedeng maayos noon pa. Ang katwiran kasi ninyo, sinisiraan kayo eh. Sinira ang pagkatao nyo eh. Sinira ang pagkatao, pero nandoon pa rin ka sa social media na parang wala kayong kahihiyan. Kung sira ang pagkatao nyo at talagang naniniwala na sa inyong mga tao na ganun kayong klaseng tao, eh di sana wala kayong mukhang ipinapakita sa social media. Di ba? Sirang-sira na pala ako, iba? Ano pang mukhang iaharap ko? Pero hindi. Tuwan-tuwa pa kayo. O bakit? Ito ngayon sasabihin ko sa iyo, Brother Jose, kung saan ka nagkamali. Doon sa mga nakakapakinig, mga bago lang, ito po ang katotohanan dyan. Hindi naman dapat talaga umalis, Brother Jose, sa Kalingap. Dapat sana napag-usapan yan pagkatapos ng kanyang suspension, pero ang ginawa niya, nakinig siya doon sa mga tao na bumubulong sa kanya na, kagaya ng sabi ko kanina, magsarili ka na. Huwag ka nang sumali sa Kalingap. Kaya ka naming suportahan. At dahil nga, itong si Brother Jose ay mabilis makinig at madaling mauto at masyadong bilib din sa sarili na kaya niya nang tumayo sa sarili niyang mga paa, sinunod niya ito at lumabas siya. Kasama ng mga sponsors na iba, kasama ng mga ibang reactors na susuporta sa kanya. In fairness, nung ginawa niya yon ay nakakuha siya ng mga suporta na talaga namang ikinatuwa niya. Pero hindi nagtagal, unti-unti siyang iniiwan ng mga ibang mga sponsors, iniiwan ng ibang reactors, at higit sa lahat, iniiwan rin siya ng kanyang sariling views. Ngayon, ito na. Dahil sa pagkakataon na yan, gusto niyang gumawa ng mga issue ulit at kinuntent ang Kalingap na sinasabi niyang siya ay hindi pa nakakamove, na kailangan niya sagutin yung mga paratang sa kanya, na kailangan niya magkaroon ng hustisya para magbukas muli ng mga issue sa Kalingap at umakot ng views. Hindi naman nakakapagtaka na yun ang gusto talaga ni Brother Jose. Bakit? Kahit naman nung nasa Kalingap yan sinabihan ng stop, ayaw pa rin tumigil. Meron pang mga pa-alert, level 1 and 2 and 3 and 4 pa yan. Yan ang gusto niya, yan yung specialty niya talaga. Yung gumawa ng issue, pag-usapan ng issue. Bakit? Kahit nagmumukbang yan, nung nasa Kalingap pa yan, issue rin ang pinag-uusapan So wala nang nakakapagtaka na nasa labas na siya ng Kalingap at issue pa rin yung kanyang ikabubuhay pagdating sa kanyang channel. So ngayon, bumababa na at ginagawa niya ito. Una, na-frustrate siya. Wala na siyang choice No? Kailangan kainin niya yung sinasabi niya, pero dahil hindi niya gustong gawin yun, ang ginagawa niya na lamang ay i-content ang Kalingap. Kaya yun, bumaba ang views, ito nasa ngayon. No? Kasabay ng pagbaba ng kanyang views, bababa na rin yung subpina sa kanya. Sa kanila pala. So doon siya nagkamali. Kaya kung ako sa'yo, pakinig ka kay Kuya Bal, may pag-usap ka na lang, mag-sorry ka na. Brother Jose, sige na. Ayaw mo? Babala ka dyan. Wala ka.